ang desisyon ng korte sa hirit na i-hospital arrest ito sa Veterans Memorial Medical Center sa Davao. Nako ho, ay ito ang matindi. Babalik ng Davao itong si Kibuloy upang doon ikulong sa isang ospital. Tinatawag na hospital arrest. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mainit-init pa. Bibigyan ko po kayo ng latest update tungkol dito kay Kibuloy na nakakulong. Diyan ho, sa Rias na bakal. Nako ho, ay nalulungkot na ho si Kibuloy diyan sa loob ng kulungan dahil wala na po siyang kasama. Dahil yung kanyang kuwakyos ay nilipat na ho diyan sa Pasig City Jail. Nako, ay dapat kasama ho ito Ay para maging fair, para wala nga VIP, dapat si Kibuloy ay nakakulong diyan ho sa Pasig City Jail katulad ng kanyang mga kuwakyos. Bakit anong nangyari? Bakit anong nangyari at ayaw ikulong diyan sa Pasig City Jail itong si Kibuloy? Bagkos ang matinding usapin, mainit na usapin, mga mahal kong taga-subaybay, Kibuloy ay ikukulong diyan sa isang ospital. Yan po ang mainit nating tatalakayin sapagkat ayon po dito sa nakuha nating impormasyon, ito ang matinding gagawin para lang si Kibuloy ay hindi makulong sa Rias na bakal, diyan ikukulong sa isang ospital. Nako, ika nga po ay hospital aresto ang ibig sabihin. Bibigyan po natin ng linaw, mga mahal kong taga-subaybay. Itong si Kibuloy ay ikukulong sa isang ospital, hindi na po sa Rias na bakal. At para naman po sa lubos yung pangunawa, ay ito ho, at ibibigay ko po sa inyo ang anumang detalye. Ito pa. Pasat alas 4 ng hapon kahapon nang ilabas ng PNP Custodial Center, lula ng PNP Coaster ang 4 na co-accused ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Alas 5. Dapat kasama dyan si Kibuloy Bakit yung mga co-accused lang ang inilipat? 12 nang dumating ang 4, kabilang sina Crescente Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Simanes sa Pasig City Jail. Ayon kay PNP Public Information. Ayun, malinaw mga kaibigan sa Pasig City Jail. Itong mga kuwakyos ni Kibuloy na doon ho ikukulong. Marami nga nagtatanong, bakit itong si Kibuloy ay naiwan diyan sa kanyang kulungan? Dapat kasama rin ito diyan po sa Pasig City Jail. Unang-una ay malungkot na ho si Kibuloy doon. Kung dati ay sobrang lungkot, dahil dadalwa lang sila. Ito ang kanyang kuwakyos na isang lalaki na si Canada. Super lungkot, malungkot po noon ang kanilang nararamdaman, dalawa lang sila. Ngayon ay mag-isa na lang si Kibuloy, kaya super lungkot na ang kanyang nararamdaman. Sari-sari na hong napasok sa kanyang puso at isipan. Isa maniwala kayo sa hindi. Real talk tayo. Itong dahil nag-iisa si Kibuloy, diyan ho, sa kanyang kulungan, walang cellphone. Lahat wala. Pagkain lang ang mayroon. Ang totoo po niyan, sa maniwala kayo sa hindi. Ay minsan, hindi lang minsan, sabihin natin, madalas pumapasok sa kanyang puso at isipan ang salitang paggitil ng kanyang sariling buhay. That is public opinion po yan, mga mahal kong mga taga-subaybay. Hindi ko sinasabi na paniwalaan nyo po yun. Ito ho, isa pa.
Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang paglilipat sa 4 na akusado ay utos ng Pasig Regional Trial Court Branch 159 sa isinagawang arraignment kahapon sa kasong 2 counts of qualified human trafficking. Ayo. Si Apollo Kibuloy naman Utos ng korte. Ay, noon pa ito may utos ng korte. Ha? Diyan sa Quezon City Jail. Ba't hindi yun natuloy? ay nananatili sa PNP Custodial Center habang hinihintay ang desisyon ng korte sa hirit na i-hospital arrest ito sa Veterans Memorial Medical Center sa Davao. Nako ho, ay ito ang matindi. Babalik ng Davao itong si Kibuloy upang doon ikulong sa isang ospital. Tinatawag na hospital arrest. Bantayan po natin mga kaibigan, mga mahal kong taga-subaybay, sapagkat may misyon habang nakabinbin. Itong kanilang misyon ay siguro pinag-iisipan ng korte, pinag-aaralan, ay pansamantala na nasa kustudiya, diyan muna ikukulong sa kanyang kulungan ngayon. At ang matinding usapin, mainit na usapin, itong nakabinbin at pinag-aaralan na file ng misyon kung kakatigan ng korte na itong si Kibuloy ay dalhin, ibalik sa Davao upang doon ikulong. Hindi nakulungan yun eh. Isang ordinaryong ospital yan na may bantay lamang, na ang kanyang mga bantay ay pinapasuldo ng taong bayan sa pamamagitan ng buwis. Dihado talaga ang taong bayan, talagang. So mga kaibigan, abangan po natin ito at abang-abang. Dahil according dito sa balita, ay nakabinbin ang misyon kung kakatigan ng korte, papayagan ba si Kibuloy na ibalik sa Davao at doon ikulong. Yun ang gustong ipunto dito sa balita na ibinahagi ko po sa inyo. Si Pastor Kibuloy po, pending resolution po doon sa kanilang motion to be checked by the medical doctors po na manggagaling na ipoprovide po ng government po ay may iwan muna po siya pansamantala sa custodial center. Bagamat susunod sa magiging utos ng korte, sinabi ni Colonel Fajardo na kayang bigyan ng PNP ng maayos na medical attention si Kibuloy. If there is a need. Nako, ay paano yung sabi nga ng kapulisan nito ni Colonel Fajardo, sila ay susunod sa utos ng korte. Ay paano na yan? Kapag inutos ng korte, mga mahal kong taga-subaybay, na si Kibuloy ay ibalik sa Davao at doon manirahan pansamantala sa ospital. Hindi natin matatawag na ikulong sa ospital yun eh. Dahil hindi naman kulungan yun eh. Para hospital arrest. Paano na yan? Ibig sabihin, hanggang gano'n na lang susunod ang ating kapulisan sa utos ng korte. Nako, ay kabang-abang ho itong mga mahal kong taga-subaybay. To really regularly monitor yung kanyang health and medical condition. The PNP General Hospital is just a few meters away from the custodial center po, and the PNP is ready to provide him the necessary. Lumang tugtugi na ito eh. Yung mga hospital arrest, ay lumang tugtugi na po yan, mga mahal kong taga-subaybay. Di po ba? Ay talagang matindi itong si Kibuloy. Ay gumagawa ho sila ng paraan. Lahat ng paraan ay ginagawa nitong si Kibuloy dahil hindi naman ho gagalaw ang abogado ni Kibuloy kapag walang go signal itong si Kibuloy. Ang gusto kong ipunto, lahat ho ng paraan, mga motion ay ginagawa nitong si Kibuloy para makaligtas na makulong diyan sa tunay na riyas na bakal. Bagkus, according nga dito, ibinahagi ko sa inyong balita, ay iba gustong ibalik si Kibuloy diyan sa Davao upang manatili sa hospital arrest.
na isang kalukuhan. Ha? Matindi ho ito. Bago tayo magpatuloy, bago tayo magtapos, mga mahal kong taga-subaybay, gusto kong hingin ang inyong tulong in reaction bilang suporta na pagpigil dito sa pag-hospital arrest kay Kibuloy. Gusto ko pong hingin ang inyong panig. Diyan po sa comment section. May kalayaan po kayong magbigay ng anumang public opinion. Eto, mga kaibigan. Kakatigan nga ba ito ng korte? Tiyak kabang-abang ho ito. Marami pong mangyayari dito eh. Dahil yun lang ho ang iniintay. Ayon kay Colonel Fajardo, pending ang resolusyon. Kaya't habang hindi kinakatigan no ng korte, habang walang desisyon, habang walang desisyon ng korte, ay pansamantalang nandiyan siya ngayon sa tunay niyang kulungan na rihas na bakal. Alam niyo, ito yung isang araw ko pa gustong itapik eh. Naitapik na rin ito ng mga kaibigan natin na mapagkakatiwalaan ng mga vlogger na itong humahawak sa kaso ni Kibuloy diyan sa Pasig ay appointee ni dating Pangulong Duterte, mga kaibigan, at marami pang iba na magkukunik dito kay Kibuloy. Yun lang po ang tanging kong masasabi. Muli kong inuulit, ayon sa ating nakuhang impormasyon na itong humahawak ng kaso diyan po sa Pasig ay appointee ni dating Presidente Digong. Kaya nga nahatulan noon itong Rappler ng Mabilanggo, si Risa Hontiveros, dahil sa kasong cyber libel. Doon pumapasok ho yung malaking question in relation dito po. Kaya nabanggit ko na appointee ni dating Presidente Digong itong humahawak sa kaso sa Pasig ni Kibuloy. Yung kaso ni Kibuloy. Yun lang po ang masasabi ko, mga mahal kong taga-subaybay. But anyway, bibigyan ko po kayo ng complete details dyan dahil ayaw ko naman kayong biktimahin ng anumang fake news. Kaya nagkakaroon po tayo ng kaukulang pag-research, mga impormasyon na kapani-paniwala. Regarding po diyan, huwag po kayong mag-alala. Kukuha po tayo pa ng mga impormasyon na magkukunik ko dito, na magpapatibay na may kaugnayan itong humahawak ng kaso ni Kibuloy diyan po sa Pasig. In relation, bakit po natin natalakay? Importanteng mahalaga. Dapat po nating malaman yan. Dahil kung may katotohanan po yan, ibang usapan ho yan. Kailangan mag-inhibit. Kailangan umalis ka diyan. Hindi ko sinasabing paniwalaan nyo po ngayon yan. Yun po, ibinahagi ko lang po sa inyo na isang impormasyon. Ba't kukuha po tayo ng kaukulampang impormasyon na nga po, imadig natin ito tungo po dito sa pinapaliwanag ko po sa inyo na dapat mangyari ito, na dapat hindi ka dapat diyan. Itutuloy po natin yan, ang complete details, sa susunod natin vlog, mga kaibigan. Maalala niyo ho hindi po ba? Itong si Leila de Lima. Hindi pinayagang magpiyansa. At muntikan pang makulong, makatulan si Leila de Lima dahil appointee ni Pangulong Duterte ang abogado na humawak sa kaso. Ano nangyari? Nag-ingay ang taong bayan sa pamamagitan ng inyong public opinion, mga mahal kong taga-subaybay. Pinag-inhibit, pinaalis. Pinalitan ang humawak doon sa kaso.
Ano ang naging resulta ho? Naabsuelto si Dilema dahil naging fair ang trial. In relation and connection dito po sa kaso ni Kibuloy. Bantayan po natin kung may katotohanan ho ito. Kung may katotohanan itong impormasyon na binigay ko sa inyo. Ay naku ho, marami pong kaabang-abang dito. Saka po natin tatalakayin. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.